Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga paniniwala, alamat, at karanasang bayan na umiikot sa mga aswang at kababalaghan sa Pilipinas. Bagamat may inspirasyon ito mula sa mga totoong salaysay, ang ilang bahagi ay binuo upang maghatid ng kilabot at aliw sa mga mambabasa. Ang layunin ng kwentong ito ay magkwento, hindi manakot o magdulot ng maling impormasyon tungkol sa mga lugar o tao. Ang sinumang pagkakahalintulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Mainit at maalinsangang araw noon nang dumating sa isang liblib na baryo sa Capiz ang isang dayuhang babae. Isa siyang American traveler na nagngangalang Emily Carter, nasa edad 20, maputi, may mahabang buhok na kulay ginto, at may bitbit na hiking backpack. Ayon sa kanya, matagal na niyang pangarap na maranasan ang simpleng pamumuhay sa mga rural na lugar sa Pilipinas, malayo sa ingay ng syudad, teknolohiya, at kaguluhan ng modernong mundo. Isa siyang travel blogger na gumagala sa mga off-grid na lugar at binabalak niyang mag-document ng mga misteryosong kwento ng mga Pilipino. Ngunit hindi niya inakala na sa baryong iyon niya matatagpuan ang pinakakakaibang karanasan sa buong buhay niya. Pagdating niya sa baryo na tinatawag ng mga residente bilang Sitio Maulap, sinalubong siya ng katahimikan. Walang signal ang cellphone niya at tanging ilog at mga puno ang tanaw mula sa kalsadang sementado. May ilang bahay, gawa sa kahoy at pawid, at mga matatandang nakaupo sa ilalim ng puno. Nang huminto ang sinasakyang tricycle ni Emily, agad siyang bumaba at mumiti sa mga nakatinging residente. Magandang hapon po, bati niya sa kalmot-kalmot na Tagalog. Tahimik ang mga tao. May ilan na nagkatinginan, may mga batang sumilip mula sa likod ng mga bintana. Ilang minuto pa bago lumapit ang isang babae, may edad 50 pataas, na nakasuot ng simpleng duster. Ikaw ba yung nag-email tungkol sa bahay sa tabing ilog? Tanong nito. Tumango si Emily. Yes po. Ako po si Emily Carter. Kayo po si Aling Nida. Tumango ang matanda. Oho. Tara, sumama ka na. Ipapakita ko ang kubo. Habang naglalakad sila papunta sa kubo, napansin ni Emily ang kakaibang pananahimik ng paligid. Walang masyadong tao sa kalsada. Tila ba lahat ay nagsisiksikan sa loob ng kanilang mga bahay, at may mga matang lihim na sumusulyap sa kanya mula sa mga sulok ng dingding. Napansin din niya na habang mas lumalapit sila sa tabing ilog, mas lumalalim ang katahimikan. Makalipas ang 10 minutong lakad, narating nila ang isang lumang kubo. Nasa gilid dito ng ilog, may mataas na damuhan sa paligid, at tila ba matagal nang hindi tinitirahan. Pero maayos pa rin ang estruktura, may bubong na pawid, mga bintanang kawayan, at hagdang kahoy na may konting kalawang. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Malayo sa tao, presko ang hangin, at may sariling poso. Safe dito, sabi ni Aling Nida. Tuwang-tuwa si Emily. Kinuha niya ang kanyang kamera at kinunan ng larawan ang paligid. This is perfect, bulong niya. Sa isip niya, ito na ang hinahanap niyang lugar, payapa, tahimik, natural ang ganda. Wala siyang kamalay-malay na ang katahimikan ng lugar ay hindi palatandaan ng kapayapaan kundi babala ng panganib. Pinakita ni Aling Nida ang loob ng kubo. May isang silid, maliit na kusina at isang lumang mesa. Kung may kailangan ka, doon lang ako sa kabilang baryo. Pero kapag sumapit na ang dilim, huwag ka nang lalabas ha, bilin ng matanda. Bakit po? Tanong ni Emily habang inilalapag ang kanyang gamit. Ngumiti si Aling Nida pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Malamig lang ang gabi dito. At marami rin lamok, sagot niya. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Emily ng kanyang mga gamit para sa vlogging, pinakinggan niya ang mga huni ng kuliglig sa paligid. Walang kuryente ang kubo, kaya't gumamit siya ng flashlight at ilang kandila. Tila normal naman ang lahat, ngunit habang lumilipas ang oras, napansin niyang lumalamig ang hangin kahit walang electric fan. At nang lumabas siya para umihi sa likod bahay, napansin niyang parang may aninong dumaan sa kabilang gilid ng kubo, mabilis, halos hindi makita, pero sapat para manginig ang kanyang batok. Pagbalik niya sa loob, isinara niya ang bintana. Siguro hayop lang yon, anya sa sarili. Ngunit pagharap niya sa salamin ng kanyang makeup kit, biglang humapay ang kandilang nasa mesa. Napaigtad siya. Walang hangin. Nakasarado ang bintana. Bakit biglang namatay ang ilaw? Kinabukasan, maaga siyang nagising at nagtungo sa baryo upang bumili ng pagkain. Doon niya nakausap si Mang Iking, isang matandang lalaki na may pilay sa kaliwang paa. Diyan ka ba tumuloy sa kubo ni Nida? Tanong nito.
Opo, doon po sa may ilog. Ang ganda nga po ng lugar sagot niya sabay ngiti. Hindi gumiti si Mang Iking. Maganda nga. Pero hindi sa lahat ng oras. Dati may tumira rin dyan. Hindi na lumabas. Natawa si Emily. Parang horror story ah. Hindi kwento lang yon, sabi ni Mang Iking. Totoo yon. May mga nilalang dito sa baryo na di mo kayang ipaliwanag. Lalo na pagbilog ang buwan. Napatahimik si Emily. Bigla niyang naalala ang aninong nakita niya kagabi. Ano pong ibig niyong sabihin, tanong niya. Ngunit bago pa man makasagot si Mang Iking, tinapik ito ni Aling Nida sa balikat. Huwag mo nang takutin ang bisita. Magkakape ka na lang doon, sabi nito, sabay tingin kay Emily. Ikaw, huwag kang masyadong nakikinig sa mga kwento rito. Mga matatanda lang yan na mahilig sa kababalaghan. Umiti si Emily pero may kaba sa kanyang dibdib. Habang naglalakad pa uwi sa kubo, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Mang Iking, may tumira rin dyan. Hindi na lumabas. Kinagabihan, habang pinapanood niya ang footage ng kanyang vlog mula sa araw na yon, may isang eksenang umagaw sa kanyang atensyon. Sa likod ng kuha ng kubo, may maliit na figurang tila nakasilip mula sa damuhan. Sa unay inakala niyang hayop. Ngunit sa pag-zoom niya sa video, tila mukha itong tao, maputla, walang buhok, at may mata na tila nanlilisik. Napabuntong hininga si Emily. Hindi niya alam kung halusinasyon lang ba ito, o may mali na talaga sa lugar na yon. At sa mga susunod na araw, unti-unti na niyang mararamdaman na hindi siya nag-iisa. Sa sumunod na araw, maaga pa lang ay ginising na si Emily ng mga huni ng mga ibon at tunog ng dumadaloy na ilog. Sa unang tingin, para bang isa yung paraisong kanlungan ng katahimikan. Ngunit sa puso niya, may kung anong kabigat na hindi niya maipaliwanag. Para bang may presensya sa paligid na palihim na nagmamasid sa bawat kilos niya. Habang nililinis niya ang paligid ng kubo, napansin niyang may mga itim na balahibong nakakalat sa labas. Mukhang mula sa manok pero wala namang bahay na malapit. Hindi niya na lang ito pinansin at bumalik sa loob. Laking gulat niya nang paglapit sa bintana, may matandang babae na nakatayo sa labas ng kubo, tahimik at parang matagal nang nakatingin. Agad niyang binuksan ang pinto. Hello po. May maitutulong po ba ako? Ang matanda yumuko. Huwag kang magagalit iha pero hindi mo ba nararamdaman? Ang alin po, tanong ni Emily. Ang lamig ng hangin. Ang bigat ng gabi. Ang mga mata sa dilim. Napakunot no si Emily. Bakit po, may masama po bang nangyayari dito? Ang kubong yan, sabay turo ng matanda, hindi basta bahay. Iyan ay tahanan ng nilalang na hindi mo dapat guluhin. Buwan-buwan, may hinihinging kapalit ang katahimikan ng lugar na yan. At ngayong nandyan ka, baka ikaw na ang isusunod. Parang bumagal ang tibok ng puso ni Emily. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngunit bago pa siya masagot, isang lalaking may edad na rin ang lumapit. Sige na, Aling Lourdes. Hayaan mo na ang bisita. Baka magalit pa si Aling Nida sa panghihimasok mo. Sabay hawak sa braso ng matanda at pilit na inilayo. Hindi mo naiintindihan, Mang Ben. Hindi siya taga rito. Hindi niya alam ang panganib, sigaw ng matanda habang nilalayo. Naiwang gulat at nalilito si Emily sa harap ng kanyang kubo. Nakaramdam siya ng biglaang lamig kahit tirik ang araw. Umiling na lang siya, sinubukang iwaksi sa isip ang mga narinig. Ngunit sa gabi ring iyon, muling nagpakita ang presensya sa kanyang paligid. Habang kumakain siya sa loob ng kubo, may narinig siyang tila mahihinang kaluskos sa ilalim ng sahig. Akala niya'y daga, ngunit hindi iyon pangkaraniwang kaluskos, mabagal, mabigat, at may tila paghila ng matitigas na kuko. Napatigil siya sa pagkain. Kumabog ang dibdib niya. Kinuha niya ang kanyang flashlight at sumilip sa silong sa labas ng bahay. Wala siyang nakita, ngunit amoy niya ang malansang hangin na parang mula sa nabubulok na karne. Kinabukasan, muli siyang nagtungo sa baryo para bumili ng pagkain. Doon niya nakasalubong si Aling Lourdes, ang matandang babae na nagbabala sa kanya. Lihim siyang inalok nito ng maliit na supot na may lamang dahon, asin, at sinulid na pula. Ano po ito? Tanong ni Emily. Pangontra. Ilagay mo sa bawat sulok ng bahay mo. Bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Pag hindi mo ginawa, baka hindi ka na magising sa susunod na umaga. Napakunot no si Emily. Pero di ba po sabi ni Aling Nida, wala pong masama rito. Si Nida ang tagapangalaga ng kubo.
Hindi niya sinasabi ang totoo. Hindi niya kayang umalis diyan. Nakagapos na siya. Anong ibig niyong sabihin? Ngunit bago pa siya muling makatanong, biglang may dumating na mga kabataan. Tinawag si Aling Lourdes at mabilis siyang inalis sa eksena. Naiwang mulala si Emily, hawak ang supot ng pangontra. Pinagmasdan siya ng mga tao, hindi na tulad ng una, ngayon, para bang pinagmamasdan siya na parang alam nila ang kanyang kapalaran na tila may nalalapit na kapahamakan na ayaw nilang masangkot. Bago siya umuwi, dumaan muna siya sa munting kapilya sa gilid ng baryo. Doon niya naabutan si Mang Iking na nakaupo sa gilid ng pinto habang nagsisindi ng kandila. Napatingin ito sa kanya at sinenyasang lumapit. Kung matalino ka, aalis ka na ngayon, seryoso nitong sabi. Bakit po? Anong meron sa kubong yon? Tumitig si Mang Iking sa kanya. 2 dekada na ang nakalipas, isang pamilya ang nanirahan dyan. Mabait, tahimik. Pero isang gabi, sa kabilugan ng buwan, nawala silang lahat. Wala ni isa ang natagpuan. Pati mga gamit nila naiwan. Ilang araw pagkatapos, may tumira ulit, isang dalagang guro. Ganon din ang nangyari. Hindi po ba inimbestigahan? Investigasyon. Sa lugar na to, ang mga tao, mas pipiliin ang katahimikan kaysa katotohanan. Mas pipiliin nilang ituring na alamat ang mga nangyayari kaysa tanggapin na may mga nilalang sa paligid na hindi mo dapat tinitirhan o ginagambala. Ang kubo, tulad ng sabi ni Aling Lourdes, ay hindi basta-basta bahay. Isa yang patibong. Bumigat ang dibdib ni Emily. Pero bakit po ako pinatuloy ni Aling Nida? Dahil may tungkulin siyang panatilihing may laman ang bahay. May kagampanan siya. Sabi nila, nang tangka niyang lisanin ang baryo noon, muntik siyang lamunin ng lupa. Buhay siya pero hindi na siya malaya. Bumalik si Emily sa kanyang tinutuluyang kubo, dala ang pangontra. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang lumingon sa paligid. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, pero sa tuwing lilingon siya, wala namang tao. Pagdating niya sa kubo, agad niyang isinabit ang pulang sinulid sa bawat poste at ipinahid ang asin sa paligid ng bintana at pintuan. Pakiramdam niya ay mas ligtas siya kahit papaano. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, muli niyang narinig ang mga kaluskos. Ngayon, mas malapit. At mas mabigat. Bago siya matulog, tiningnan niya ang kalendaryo. 3 araw na lang, kabilugan na ng buwan. Hindi niya alam kung aabot pa siya roon. Lumipas ang 2 araw, ngunit sa halip na mapawi ang kaba ni Emily, mas lalo pa itong lumalim. Hindi niya maikakailang tila may bumabalot na presensyang hindi matahimik sa paligid ng kanyang tinitirhang kubo. Sa kabila ng mga babala, sinikap pa rin niyang maging matatag. Ginamit niya ang pangontrang bigay ni Aling Lourdes, nagdarasal gabi-gabi, at itinuloy ang kanyang vlogging sa umaga na para bang wala siyang kinatatakutan. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi na sapat ang tapang. Ika-4 na gabi na niya sa kubo nang magsimula ang totoong kababalaghan. Habang nakahiga siya at nagbabasa ng isang lumang aklat na binili niya mula sa baryo, biglang humangin ng malakas. Tumalbog ang bintana at kasunod nito'y bumagsak ang isang kandilang nakasindi. Agad niyang tinakbo ito at pinatay ang apoy. Nagulat siya dahil ang pintuan ay unti-unting bumukas nang wala namang humawak dito. "Hello," sigaw niya sa dilim ng bakuran. Walang sagot. Binuksan niya ang flashlight at sinipat ang labas. Tila wala naman siyang nakita, ngunit sa gilid ng kanyang mata, may gumagalaw sa damuhan. Paglingon niya, mabilis na tumakbo ang aninong iyon papasok sa masukal na bahagi ng ilog. Mabilis. Mababa. Parang hayop. Sa halip na sumigaw, napalunok siya ng hangin. Pumintig ang takot sa kanyang lalamunan. Siguro pusa lang yon, sabi niya sa sarili, bagamat hindi siya kumbinsido. Pilit niyang isinara ang pinto at nilagyan ng kalang. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula na namang marinig ang mga kakaibang tunog, ngayon, mas malapit. Tunog ng kuko sa kahoy. Gasgas na parang may umaakyat sa labas ng dingding ng bahay. Sa takot, tinakpan niya ng unan ang kanyang tenga at pinilit na matulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa malamig na simoy ng hangin. Bukas ang bintana. Impossible. Sinara ko yan, bulong niya. Lumapit siya sa bintana. Nang silipin niya ang labas gamit ang flashlight, saglit na may sumalubong na peres ng mapupulang mata. Malalalim. Galit. Gutom.
Sigaw ni Emily, agad niyang isinara ang bintana at tinakpan ng tela. Hindi siya makagalaw sa takot. Ang flashlight niya ay biglang namatay, at ang paligid ng kubo ay binalot ng hindi pangkaraniwang katahimikan, walang huni ng kuliglig, wala ni isang hangin, tila lahat ay naghihintay ng isang pangyayari. Nagkulong siya sa ilalim ng kumot, ngunit ilang segundo lang, may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng kanyang kama. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Parang gumagapang. Parang umaaligid. Tumayo si Emily at dahan-dahang inilapit ang tenga sa sahig. Sobrang dahan ng mga tunog pero malinaw sa pandinig niya. May humihinga sa ilalim ng kanyang silid. Mabigat. Mabilis. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog kinagabihan. Ang huli niyang naalala ay ang mata sa labas, ang bintanang muling bumukas kahit nakakandado, at ang malamig na hiningang sumisingaw mula sa ilalim ng kanyang kama. Paggising niya kinabukasan, tila normal ang lahat. Maaraw, mahangin at tahimik muli ang buong paligid. Tiningnan niya ang bintana, sarado. Ang pintuan, nakakandado pa rin. Ngunit nang silipin niya ang ilalim ng kanyang kama, napansin niya ang mga bakas ng kuko sa sahig, mahahaba, malalim at sariwa. Nataranta siya. Kinuha niya ang kanyang bag at kamera at agad na nagtungo sa baryo. Naglakad siya ng mabilis, hindi alintana ang init ng araw. Wala siyang ibang layunin kundi makausap si Aling Lourdes. Pagdating sa bahay ng matanda, siya'y sinalubong ng amoy ng insenso at mga tuyong halaman na nakasabit sa paligid ng pinto. Pagtawag niya, agad siyang pinapasok. Bumalik siya kagabi, hindi ba, sabi ni Aling Lourdes, kahit hindi pa siya nagsisimula magkwento. Hindi ko po alam kung ano yon, may nakita po akong mata sa labas, parang hayop pero hindi eh. At may kaluskos sa ilalim ng kama ko, nanginginig ang boses ni Emily. Hindi yon hayop. Iyon ang naninirahan sa lupain yan. Sa araw ay natutulog siya. Sa gabi, gumagala siya. Hindi siya basta aswang, isa siyang tagabulong. Nilalang na may kapangyarihang pasukin ang isip at kaluluwa ng isang tao. Ano pong ibig niyong sabihin, nanlaki ang mata ni Emily. Kapag palapit na ang kabilugan ng buwan, mas lumalakas siya. Hindi lang niya tinatakot ang kanyang biktima. Unti-unti niyang pinapalitan ang laman ng isipan. Gagawin kang takot na takot hanggang ikaw na mismo ang kusang sumuko. Pero paano po ako makakaalis? Pwede po ba akong bumalik sa lungsod? Umiling si Aling Lourdes. Kung aalis ka ngayon, baka hindi ka na makatawid ng ilog. Hindi lang ang katawan mo ang sinusundan, pati anino mo. Kapag naglakad ka sa gubat, ililigaw ka. Kapag sumakay ka ng bangka, babaliktad ito. Hanggat hindi natatapos ang bilog ng buwan, sakop ka pa rin ng lakas niya. Napaupo si Emily. Napahawak siya sa ulo niya. Tila ba nababaliw na siya sa takot? May paraan pa, dagdag ni Aling Lourdes. Kailangan mong harapin siya. Sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan. Bago niya makuha ang puso mo. Bago ka tuluyang hindi makaalis. Paano ko siya haharapin? Ako lang mag-isa. Hindi ka nag-iisa, sabay abot ng isang kahon ng puting alikabok. Abuhin ng anay, isang uri ng alikabok na mula sa pugad ng puting langgam. Ihalo mo sa langis, ipahid sa katawan. Hindi siya makakalapit habang may suot kanyan. Ngunit pansamantala lang ang bisa. Nagpa siya si Emily na bumalik sa kanyang kubo. Sa kabila ng takot, may desidido na sa kanyang loob, hindi siya basta susuko. Gabi na naman. Ang ika-5 gabi. Isa na lang bago ang kabuuang kabilugan ng buwan. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya at yakap-yakap ang kanyang kamera, may narinig na naman siyang kaluskos. Ngunit ngayon, malinaw ang narinig niyang boses, hindi mo ako matatakasan, muling binalot ng dilim ang paligid. Ika-5 na ito sa mga gabing ginugol ni Emily sa loob ng kubo. Ngunit ngayon, wala na ang takot na nangingibabaw, napalitan ito ng pagkalito, galit, at matinding pagnanais na malaman ang totoo. Hindi na sapat ang mga babala. Hindi na rin sapat ang mga pangontra. Gusto niyang maintindihan kung bakit tila siya ang sunod sa listahan ng kubo, at kung bakit ang mga taong nakapaligid sa kanya ay parang may itinatagong lihim na pinipilit nilang hindi mabunyag. Kinabukasan, maagang gumising si Emily. Ngunit hindi siya nagtungo sa baryo. Sa halip, inikot niya ang paligid ng kubo, masinsinan. Gumamit siya ng maliit na pala at flashlight, at sinimulan niyang halukayin ang mga bahagi ng lupa sa likod at ilalim ng bahay.
Hindi niya alam kung ano ang hinahanap, pero may kutob siyang may ibinabaon ang lupa na hindi basta-bastang mabubulgar. Pagdating sa likod bahay, malapit sa punong saging, may naamoy siyang tila bulok na karne. Hinukay niya ang lupa, at ilang minuto pa lang ng paghuhukay ay lumitaw ang isang bagay na balot sa lumang tela. Nang buksan niya ito, muntik na siyang mapasigaw, isang bungkos ng buhok, kuko, at mga ginupit na balat ng tao. Halos magsuka siya. Pero hindi siya tumigil. Malapit sa pinanggalingan ng balot, may nakita siyang bakal na tila sirang pinto, maliit, halos kasya lang ang isang tao, at natatabunan ng damo at kahoy. Pinagpag niya ang paligid. Mukhang trapdoor. Nang buksan niya, tumambad sa kanya ang madilim na lagusan. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya, pero bumaba siya, bitbit ang flashlight at kamera. Ang lagusan ay pababa sa ilalim ng kubo. Gawa ito sa lumang kahoy at bato, may bahid ng alikabok at amag sa dingding. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lamig na parang pumapasok sa mismong buto niya. Sa bandang dulo ng lagusan, may maliit na silid, parang kwarto, ngunit walang kama o gamit. Sa halip, may mga palamuting gawa sa buto ng hayop, nakapaskil sa dingding ang mga lumang larawan ng mga mukhang hindi niya kilala, at sa gitna ng sahig ay may isang bilog na may ukit. Inilawan niya ang ukit. Para itong sigil, mga simbolong hindi niya maintindihan, ngunit pakiramdam niya ay may kapangyarihang nakatago. Sa tabi ng ukit, may nakapatong na kahon. Binuksan niya ito at may mga lumang papel sa loob, kasulatan ng mga ritual, pangalan ng mga taong tila isinakripisyo, at ang pinakahuling pangalan na nakasulat sa pinakadulo ng listahan, Emily Carter, Full Moon. Nanlamig ang kanyang katawan. Paanong alam nila ang pangalan ko? Tumakbo siyang paakyat, halos madulas sa kahabaan ng hagdang kahoy. Paglabas niya ng kubo, nakita niya si Aling Nida, nakatayo sa harap ng bahay, tila ba hinihintay siya. Hindi ito nagsalita. Nanatiling nakatitig lamang, matalim at malamig ang mga mata. Hindi na siya ang matandang palangiti na nakilala niya noong una. Sa pagkakataong ito, may nakatagong anino sa likod ng kanyang pagkatao. Ano ang nakita mo? Tanong ni Aling Nida sa boses na halos hindi pangkaraniwan, paos, basag, at puno ng puwersa. Ano tong lugar na to? Anong klaseng bahay ang pinatira mo sa akin? Sigaw ni Emily. Ngunit mumiti lang si Aling Nida. Hindi bahay ang tinutuluyan mo, Emily. Isa itong sisidlan. Isa itong bibig na naghihintay ng laman. Laman? Lahat ng nakatapak sa kubong yan, pinipili. Ang mga nawawala. Hindi sila basta nawawala. Isinusuko sila sa lumang panata, kapalit ng kapayapaan ng baryo. Bakit ako? Sigaw ni Emily. Dahil pinili ka. Ikaw ang dayuhang kusang lumapit. Ang mga tulad mong di taga rito, madaling kainin ng lupa. Madaling pulutin ng dilim. Umurong si Emily, takot na takot. Ngunit bago pa man siya makatakbo, biglang dumating si Mang Iking, dala ang isang itak. Tumigil ka na, Nida. Tama na, sigaw nito. Lumingon si Aling Nida, at sa isang iglap, parang may nagbago sa kanyang anyo. Ang balat niya ay biglang pumusyaw, ang matay nagdilim, at ang kanyang ngiti ay lumawak, hanggang lumitaw ang matutulis niyang ngipin. Hindi mo ako mapipigilan, Iking. Tayo ang tagapangalaga. Alam mo yan, sagot ni Aling Nida. Ngunit si Mang Iking ay hindi na natakot. Tumayo siya sa pagitan ni na Emily at ng matanda. Nagbabago na ang panahon. Hindi na natin kailangang magsakripisyo. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Emily palayo. Tumingin siya sa ilog, sa baryo, at sa kabubatan. Lahat tila ba may mata na nakamasid sa kanya. Ngunit nagpasya siyang bumalik sa trapdoor sa ilalim ng kubo. Dinala niya ang mga papel, ang kahon, at ang mga litrato. Ilalabas niya ang katotohanan. Pagbalik niya sa baryo, agad siyang tinawag ng ilang mga residente, marami ang nagtangkang pigilan siya. Ngunit itinuro niya ang mga ebidensya. Pinakita niya ang litrato ng mga dating biktima, ang ukit sa ilalim ng bahay, at ang listahan ng mga pangalan. Ang kapayapaan ng baryong ito ay may kapalit, anya. Ang katahimikan niyo ay binili mula sa dugo ng mga inosente. Tahimik ang lahat. May mga umiwas ng tingin. May mga lumuhod sa guilt. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isa pang boses na nagsalita, si Aling Lourdes. Dumating na ang araw. Wala nang bisa ang mga panata. Mismong lupa ang magpapasya kung sino ang dapat manatili. At doon nila narinig ang ungol ng lupa.
Ang ilog ay tila lumaki, ang hangin ay lumamig. Sa dulo ng kalsada, sa tabi ng kubo, unti-unting lumubog ang mismong lupa kung saan nakatayo ang bahay. Nagmadali silang lahat. Si Emily, si Mang Iking, at ilang matatapang na residente ay tumulong upang sunugin ang natitirang bahagi ng kubo. Umalinggaw ang hiyaw mula sa ilalim ng bahay, tila hindi mula sa tao. Isang tinig ng nilalang na gutom, galit, at puno ng puot. Sa wakas, nagliyab ang kubo. Umangat ang usok, at kasabay nito, ang biglaang pagsara ng langit, bumigat ang ulan at nagdilim ang paligid. Ngunit sa mga mata ni Emily, doon palang nagsisimula ang tunay na kalaban. Hindi pa man ganap na nauupos ang apoy sa kubo, ramdam na ni Emily na may bumabang presensya sa paligid. Tila ba may isang matandang kaluluwa ang nagising mula sa pagkakatulog, galit na galit dahil sa pagkawasak ng tahanang kanyang binabantayan sa loob ng maraming taon. Habang ang iba sa baryo ay abalang pinapatay ang apoy gamit ang tubig mula sa ilog, nanatiling nakatayo si Emily sa di kalayuan, pinagmamasdan ang pagkawasak ng tahanang minsang naging sentro ng kanyang bangungot. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Emily! Isang basag na tinig ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Aling Nida, ngunit hindi na ito ang matandang babae na kanyang unang nakilala. Ang mukha nito ay tuluyang humiwalay sa pagiging tao. Mapuputi ang mga mata, waring-wala ng itim, habang ang balat nito ay kulay abo na at may mga bitak na parabang nabubulok. Ang mga kuko nito ay humaba at ang kanyang hininga ay amoy asupre at panis na dugo. Hindi mo dapat ginawa yon, usal ni Aling Nida habang papalapit. Napaatras si Emily, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Aling Nida ay hindi tao. Isa siyang aswang, hindi lang tagapangalaga ng bahay, kundi isa palang tagapain ng mga espiritu at laman ng sinumang sumuway sa kasunduan ng kubo at ng mga nilalang sa ilalim nito. Mabilis ang galaw ni Aling Nida, ngunit bigla itong nahinto nang tumunog ang kampana mula sa maliit na kapilya ng baryo. Lumingon ang nilalang, at doon pumasok si Mang Iking, bitbit ang isang bote ng langis at isang panghawak na may mga ukit. Hindi ka na makakabalik sa anino, Nida. Ang panata ay tapos na. Ang mga itinatago mo, isiniwalat na, sigaw nito. Nagnalit ang matanda. Kayong lahat ay mga traidor. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang nilamon ng mga nilalang sa ilog ang buong baryo. Tumawa si Emily. Ikaw ang nagdala sa kanila rito. Ginamit mo ang takot ng mga tao para panatilihin ang sarili mong kaligtasan. Inialay mo ang mga walang muwang. Napahiyaw si Aling Nida at biglang tumalon sa gilid ng mga puno, halos hindi na makita sa bilis. Ngunit bago pa ito tuluyang makalayo, tinamaan siya ng langis na ibinato ni Mang Iking, nagsimulang lumiyab ang kanyang balat, at ang kanyang hiyaw ay tumusok sa pandinig ng lahat ng naroon. Doon nila nakita ang tunay niyang anyo, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may pakpak na parang paniki, mahahabang kuko, at itim na dila. Isa siyang matandang aswang, ang huling tagapagmana ng madilim na sumpa ng kubo. Sa kabila ng mga sugat, nakatakas si Aling Nida sa kabubatan. At mula sa gabing iyon, naging tahimik muli ang baryo, ngunit hindi sa katahimikan ng kapanatagan, kundi sa katahimikan ng pangambang babalik siya. Kinabukasan, lumapit si Emily sa mga matanda ng baryo. Bitbit niya ang mga dokumento, larawan, at mga video na nakuha niya mula sa kubo. Ipinaliwanag niya sa kanila ang nilalaman, ang kasaysayan ng kubo, ang mga ritual ng pag-aalay, at kung paanong tuwing kabilugan ng buwan ay may nawawala na itinatago nilang kwento ng ligaw o naglaho. Alam niyo ito, ani Emily. Pero pinili niyong manahimik. Pinili niyong mabuhay sa takot kaysa kumilos. Isa-isang nagsalita ang matatanda. Umaming dati na silang biktima ng sistema. Hindi kami nagkulang ng babala, hija, ani ng isa. Ngunit bawat isa sa amin ay may minahal na nawala. Wala kaming laban noon. Si Nida ang laging lumiligtas. Hindi namin alam na siya rin pala ang may kagagawan. Nagdesisyon ang ilan sa kanila na isiwalat ang kwento ng baryo. Si Emily, gamit ang kanyang vlogs, ay in-upload ang kabuuan ng karanasan niya, kasama ang ebidensyang nakuha niya mula sa ilalim ng kubo. Nag-viral ang video, at naging usap-usapan sa buong Pilipinas, pati na sa ilang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabila ng kasikatan, alam ni Emily sa puso niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil isang gabi, habang nasa isang inn sa Maynila at nag-edit ng panibagong vlog, nakatanggap siya ng email, walang sender, walang subject.
Nang buksan niya ito, may isang attachment, isang larawan ng kubo, ngunit buo ito parang hindi nasunog. At sa gilid ng larawan, may taong nakatayo, malabo at anino lang, pero pamilyar. Si Aling Nida. Sa ibaba ng larawan, may isang mensahe na parabang inukit sa monitor, hindi ako nananahimik. Sumunod ka sa ilog. Babalikan kita sa kabilugan ng buwan. Napahawak sa dibdib si Emily. Ang kanyang huling vlog entry na pinamagatang Ang Bahay sa Tabing Ilog ay umani ng milyon-milyong views. Ngunit sa bawat komento, may isang paulit-ulit na account na nagpo-post ng parehong mensahe, bumalik ka. Hindi pa tapos ang gutom. At mula noon, tuwing gabi, tuwing tahimik ang paligid, naririnig niya ang pagkaluskos ng kuko sa sahig. Sa una, akala niya ay guni-guni lang pero isang araw, paggising niya, nakita niyang may pulang sinulid na nakatali sa doorknob ng kanyang kwarto. Tulad ng iniwan sa kanya ni Aling Nida. Mula nang matanggap ni Emily ang larawan ng kubo at ang misteryosong mensaheng, babalikan kita sa kabilugan ng buwan, hindi na siya muling naging payapa. Akala niya ay natapos na ang bangungot sa baryo, na nailantad na niya ang katotohanan at nawasak na ang sentro ng kasamaan. Pero mali siya. Lumipat si Emily sa iba't ibang lugar sa Maynila. Minsan sa kondo ng kaibigan, minsan sa dorm, at minsan sa hotel na walang pangalan, palipat-lipat, walang sinasabihan ng tunay na dahilan. Hindi siya makatulog ng tuloy-tuloy. Sa bawat gabi, para bang may humahabol sa kanya, hindi sa pisikal, kundi sa mismong kaluluwa niya. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may tumatawag sa kanyang cellphone. Wala namang nakarehistrong numero. Walang boses sa kabilang linya. Tanging hininga lamang, malalim, mahaba, at malamig. At minsan, bago pa niya maisara ang tawag, may boses na mahina at basag na bumubulong, naririnig kita kahit saan ka magtago. Hindi niya maipaliwanag kung paanong napapasok ng nilalang ang kanyang mga devices, parang may kung anong kapangyarihan ito na hindi limitado sa baryo. Tila ba ang sumpa ay hindi nakatali sa isang lugar? Nadala niya ito. Isang gabi, habang nasa isang low-key motel sa Pasay, biglang nawalan ng kuryente. Binuksan niya ang flashlight sa kanyang phone. Paglingon niya sa salamin ng banyo, hindi siya ang nag-iisa sa refleksyon. Sa kanyang likod, may aninong babae, nakalugay ang buhok, duguan ang bibig, at dilat ang mga mata. Napasigaw siya at agad lumabas ng kwarto. Patakbo siyang bumaba ng hagdan at lumabas sa kalye. Nilibot niya ang buong block ng hotel, humihingal at pawis na pawis, kahit malamig ang gabi. Sa wakas, nagdesisyon siyang tumawag kay Mang Iking. Ano po ba talaga tong kinakaharap ko? Halos mangiyak-ngiyak niyang tanong. Tahimik sa kabilang linya. Hindi mo alam, Emily, pero sa ginawa mong pagbulatlat sa lihim ng baryo, hindi lang nila katawan ang nabubuhay. Nabuhay din ang galit. At kung may galit, may paghihiganti. Bakit ako? Hindi naman ako kabilang sa sumpa. Dayuhan lang ako ron. Just true, kaya ikaw ang naging mitsa. Dahil hindi ka bahagi ng panata, ikaw ang naging daan para mawasak ito. At ngayong nawasak na ang balanse, hahanapin ka ng nilalang para ibalik ang kaayusan. Hindi ka niya papatayin agad. Gagawin ka niyang sisidlan. Sisidlan? Parang tahanan. Katawan. Kasangkapan ng panibagong yugto ng kadiliman. Napatahimik si Emily. Kinabukasan, lumipad siya patungong Baguio. Doon siya nagtago sa isang lumang guesthouse, pag-aari ng kapwa travel vlogger na kanyang nakilala sa YouTube. Sa lugar na yon, walang masyadong tao, malamig at malayo sa mga ilog at kakahuyan. Ngunit kahit doon, ang aninong itim ay sumusunod. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pine forest malapit sa guesthouse, biglang bumalot ang makapal na ulap. Umambon ang malamig na ulan, at sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang nakatayong anino. Akala niya iposte, ngunit sa paglapit niya, unti-unting lumitaw ang isang anyong babae, payat, baluktot ang katawan, at umiiyak ng walang tunog. Nang lumapit siya, biglang bumaling ito. Ang mukha nito ay si Aling Nida, ngunit hindi na tulad noon. Basag-basag na ang balat, parang pinilas ng mga kuko, at ang mga mata, wala na, pawang butas na lamang. Tumakbo si Emily. Humahagulgol na parang batang nawawala sa gubat. Paulit-ulit sa isipan niya ang mga salitang, sisidlan, sisidlan, sisidlan. Pagbalik niya sa guesthouse, nagdesisyon siyang gumamit ng banal na tulong. Kinontak niya ang isang kilalang albularyo sa La Trinidad, si Kagunding, na diumano'y may kakayahang ihiwalay ang mga espiritu mula sa katawan.
Pinapunta niya ito sa Baguio, at sa mismong araw ng kabilugan ng buwan, isinagawa ang ritual. Nakahiga si Emily sa sahig, pinalibutan ng asin, dasal, at usok mula sa pinaghalong dahon ng saging at insenso. Nakaikot ang 4 na kandila na may pulang sinulid sa paligid niya. "Pikit ka lang, Hija," sabi ni Kagunding. "Kung nasa loob mo na siya, magpapakita siya ngayon." At nagpakita nga. Habang nakapikit si Emily, bigla siyang nagsimulang maghikbi, pero hindi sa sarili niyang tono. Ang boses na lumalabas sa bibig niya ay tila boses ng matandang babae. Ang katawan niya ay nag-umpisang mangisay, at ang kandila ay isa-isang namamatay. "Hindi niyo ako mapapalayas," sabi ng boses. "Ako ang tahanan ng kubo. Ako ang dulo ng panata." Napasigaw si Kagunding. "Magdasal kayo." Dasal. Ngunit biglang lumipad ang isang kandila, tinamaan ng pader, at nagtalsikan ng apoy. Nagkahalo-halo ang dasal, iyak, at alinggaw ng hangin sa loob ng silid. Nagkaroon ng isang matinding sigaw mula sa katawan ni Emily. Isang tinig na hindi sa mundong ito. Tapos katahimikan. Nang humupa ang usok, nakita nilang nakahandusay si Emily sa sahig, nanginginig pero gising. "Tapos na ba?" mahina niyang tanong. Tumango si Kagunding. "Hindi pa." Lumabas siya, pero hindi ibig sabihin ay lalayo siya. Kailangan mo na ngayong pumili, manatili sa takbuhan, o harapin siya sa pinanggalingan. Napatingin si Emily sa malayo. At doon niya napagtanto. Hindi siya kailanman makakatakas habang hindi niya hinaharap ang pinagmulan. Buwan na naman. At sa muling pagsapit ng kabilugan, isang desisyong mahirap ang hinarap ni Emily, ang bumalik sa baryong minsan niyang tinakbuhan. Hindi niya ito ginawa para lamang tapusin ang bangungot. Ginawa niya ito dahil sa isang malalim na damdaming hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya'y tinatawag siya ng lupa, ng ilog, at ng mga nilalang sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang biktima, kundi bilang saksi, at marahil, tagaputol ng matagal ng sumpa. Dumating siya sa baryo ng tanghaling tapat, dala ang kanyang kamera, ilang gamit sa pag-record, at isang maliit na itak na bigay ni Kagunding. Tahimik ang paligid. Walang batang naglalaro. Walang matandang nagkukwentuhan. Ang mga bahay ay nakapinid, ang mga bintana ay may kurtinang itim, at ang mga ilawan sa kalye ay tila ba binabalot na ng malamlam na anino. Binalikan niya ang lugar kung saan dating nakatayo ang kubo. At laking gulat niya nang makita na. Nandoon pa rin ito. Buong buo. Parang hindi kailanman nasunog. Parang hindi kailanman nagiba. Naroon ang parehong bubong na may kalawang. Naroon ang mga kahoy na poste na may kalmot. At naroon din ang trapdoor sa likod ng bahay, nakatakip ng damo at dahon, na tila hinihintay lang muling buksan. Lumapit siya. Hindi siya makagalaw. Tila may bahagi ng kanyang katawan na pumipigil. Ngunit may tinig sa isipan niya, "Bumalik ka." Hindi pa tapos ang gutom. Bumukas ang pinto ng kubo mag-isa. Walang tao sa paligid. Mabagal siyang pumasok. Ang loob nito ay hindi na tulad ng dati. Mas malawak, mas madilim, at ang mga dingding ay may lumang sulat sa lumang Tagalog. Isa roon ay binasa niya ng mahina, "Ang kinakanlong ng bahay na ito ay hindi pwedeng lisanin ng hindi binabayaran." Sa gitna ng sahig, muling lumitaw ang ukit, ang sigil ng pagkakadena. Ngunit ngayong gabi, hindi na ito tahimik. Kumukutitap ito na parang sinisidla ng buhay. At mula rito, unti-unting sumingaw ang usok na kulay itim, bumalot sa buong silid, at unti-unting nag-anyong aling nida. Ngunit hindi na siya tao. Buong anyo niyang aswang ang bumungad, tila hari ng kadiliman sa loob ng sarili niyang templo. "Nagbalik ka," sabay ngisin ito. "Alam mong wala kang takas, hindi ba? Sinubukan mong tumakas sa anino pero sa anino ka rin babagsak." Hindi kumibo si Emily. Sa halip, binunot niya ang kanyang itak at sinindihan ang paligid gamit ang insenso't langis na binigay ni Kagunding. Ang usok ay umikot at nagsimulang magliyab ang paligid ng ukit. Napaatras si Aling Nida. "Akala mo ba mapapalayas mo ako? Ang sumpa ay hindi mo lang inalis. Tinanggap mo rin." "Tama ka," sagot ni Emily. "Pero kung ako ang pinili ng bahay, ako rin ang may kapangyarihang wakasan ito." Mabilis ang naging mga pangyayari. Lumindol ang lupa. Umikot ang hangin sa loob ng kubo. Mula sa sahig, tila may mga kamay na sumulpot, itim, mahabang kuko, puno ng galit. Ang mga mata ni Aling Nida ay nagdilim,
habang ang katawan niya ay nagsimulang bumagsak sa lupa, hinahatak ng mga espiritu ng mga dating isinakripisyo sa bahay. Nagkamali ako sa pagpili sa'yo, Emily, sigaw niya. Mas masahol ka pa sa akin. Mas matapang. Mas, hindi na natapos ang kanyang sinasabi. Hinila siya ng buong katawan sa gitna ng ukit, at isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw na tila hindi galing sa bibig, kundi mula sa mismong kasaysayan ng lugar. Pagkatapos ng ilang segundo, muling tumahimik ang paligid. Ang apoy sa paligid ng sigil ay namatay. Ang usok ay nawala. At si Emily, mag-isa sa gitna ng silid, hawak ang itak, basang-basa ng pawis, at hindi alam kung panaginip pa rin ba ang lahat. Lumabas siya ng kubo. Pagtingin niya sa paligid, unti-unting nagbukas ang mga pinto ng bahay sa baryo. Isa-isang lumabas ang mga tao. May mga matandang lumuhod at nagdasal. May mga kabataang umiiyak sa galak. Isa si Mang Iking sa unang lumapit sa kanya. Anong ginawa mo? Tanong nito. Tinanggap ko ang tawag ng kubo. Pero hindi para maging sisidlan kundi para maging tagaputol ng panata. Tumango si Mang Iking, may luha sa mga mata. Sa wakas, natapos na rin ang gabing walang umaga. Ngunit bago tuluyang umalis si Emily sa lugar, lumingon siyang muli sa kubo. Wala na ito. Parang sininghot ng hangin at tinunaw ng lupa. Sa pinagtayuan nito, may isang bagay na naiwan, isang pulang sinulid, piraso ng asin, at ang lubid na minsang isinabit ni Aling Nida sa pinto. Saka dumating ang liwanag ng buwan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, walang hiyaw na narinig. Walang batang nawala. Walang pusang kinatay. Tahimik ang buong baryo. Hindi dahil sa takot, kundi sa wakas, dahil sa kapayapaan. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang lumisan si Emily mula sa Pilipinas. Ngunit hindi na siya ang parehong dayuhan na dumating noon na may layunin lamang gumawa ng vlog at humanap ng misteryong patok sa social media. Ngayon, isa na siyang buhay na saksi sa isang alamat na hindi na lamang kathang-isip kundi bahagi na ng kanyang dugo, alaala at pagkatao. Pagdating niya sa Amerika, tumigil muna siya sa paggawa ng content. Napuno ng katahimikan ang kanyang channel at maraming taga-subaybay ang nagtaka. Hindi niya masagot ang tanong ng marami, totoo ba ang naranasan mo? May aswang ba talaga? Bakit parang may ibang anyo ka na ngayon? Sa kabila ng kanyang pananahimik, nagsimulang lumaganap ang dokumentaryong ginawa niya tungkol sa baryo. Hindi ito puro takutan lang, kundi isang malalim na salaysay ng kasaysayan, kultura, at mga paniniwalang matagal nang binaon sa lupa ng mga liblib na bayan. Marami ang nagpadala ng mensahe, mga taga-bundok, isla, o baryo sa Visayas at Mindanao, na may mga kwento ring katulad sa kanya. Pero ang pinaka-nakakakilabot, marami sa kanila ang nagsasabing na panaginipan nila si Aling Nida. Sa panaginip nila, may isang matandang babaeng nakatayo sa harap ng isang kubo sa tabi ng ilog, hawak ang pulang sinulid at may sinasabing, bukas na ang pinto. Sino ang susunod? Hindi may paliwanag ni Emily kung paanong lumalaganap ang presensya ng kubo sa labas ng baryo. Hindi niya alam kung ang sumpa ba ay tuluyan ng nawala o kung ang pagbagsak ng bahay ay isa lamang panibagong simula. Ngunit ang alam niya, may mga aninong hindi kailanman basta nawawala, lalo na kung bahagi na ito ng takot at paniniwala ng marami. Isang araw, habang nasa isang seminar siya sa universidad, may lumapit na isang Pilipinong estudyante. Miss Emily Carter, tanong ng binata. Sagot niya. Ako po si Tomas. Taga Camarines. Lumaki po ako sa isang baryo na halos kapareho ng kwento ninyo. At may nakita po akong lumang sulat sa lola ko, may pangalan po ninyo. Kinilabutan si Emily. Paanong may pangalan ko? Kasama po kayo sa huling listahan ng mga nakaligtas. Kasama ng isang babae, si Nida. At may nakasulat sa ibaba. Ang huling sisidlan ay hindi dapat manahimik. Bumigat ang dibdib ni Emily. Muli niyang naramdaman ang paninigas ng batok, ang panlalamig ng kamay, at ang matagal nang hindi niya narinig na bulong, babalikan kita. Sa huling video na in-upload ni Emily, makikita siyang nakaupo sa isang lumang silid, madilim, may kandila sa paligid at walang background music. Tahimik. Nakatingin siya sa kamera. At ang tanging sinabi niya, may mga kwentong sinasabi nating kathang-isip lang. Pero paano kung tayo pala ang kathang-isip ng isang kwento? Hindi ko alam kung nasaan na si Aling Nida. Hindi ko rin alam kung tapos na talaga ang sumpa. Pero kung may marinig kayong kaluskos sa ilalim ng inyong bahay,
Kung may makita kayong pulang sinulid sa inyong doorknob, huwag niyong buksan ang pinto. At kung sakaling makita niyo ang isang kubo sa tabi ng ilog, huwag kayong lalapit. Huwag na huwag kayong papasok. Matapos ang video na yon, hindi na muling nakita si Emily online. Walang sumagot sa kanyang email. Wala sa telepono. Wala rin sa opisyal na address niya sa VA. Ang huling post sa kanyang Instagram ay litrato ng isang ilog, may sinag ng buwan sa ibabaw nito, at caption na, "Sa huling kabilugan, babalik ako kung saan ito nagsimula." Sa mismong baryo, matagal nang sarado ang daan patungo sa kubo. Giniba na rin ang tulay patungong Pampang kung saan dating nakatayo ang bahay. Ngunit ayon sa mga residente, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin silang tunog ng hakbang mula sa kakahuyan. May ilan pa ngang nagsasabi na sa ilog daw, kapag tahimik na't walang ilaw sa paligid, may makikitang aninong naliligo sa tubig. Babae. Maputi. Tahimik. At kung lalapitan mo, tatawagin ka niya sa pangalang hindi mo naman alam na alam niya. At kung susundan mo siya, hindi ka na muling makakabalik.